Nanonood ako ng TV sa sala. Pumasok ang aking manugang at pinatay ito. Pumunta ka sa kwarto mo, matanda. Akin na ang sala ngayon. Ibinaling ng aking anak na babae ang tingin niya. Tumayo ako, kinuha ang mga susi ko, at umalis ng walang salita. Kinabukasan, isang lalaki na naka-crisp suit ang lumitaw sa pintuan. Tinawag niya ang doorbell. Maligayang pagdating sa aking channel. Araw-araw akong nagbabahagi ng mga bagong kwento ng buhay dito. At talagang magpapasalamat ako kung mag-subscribe kayo at mag-like sa aking video. Ngayon, balik tayo sa aking kwento. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito kung patuloy kayong makikinig hanggang dulo. Noong gabing iyon, nag-click ang remote control at tumama ang katahimikan sa sala na parang putok ng baril. Nakaupo ako sa aking birding velvet armchair, na binili ko gamit ang unang social security check na natanggap ko pagkatapos mamatay ang asawa ko 15 taon na ang nakaraan. Lumalamig ang sariwang kape sa side table, at amoy peach cobbler ang kusina. Mahinang bumubulong ang telebisyon ng balita, at ito ang aking tahimik na oras kung kailan humihupa ang mga kasukasuan, at maaari akong simpleng mabuhay, walang pinaglilingkuran. Biglang sumara ang pintuan na parang may bagyo na pumasok sa bahay. Hindi ako tumingin. Alam ko eksakto kung sino iyon. Pumasok si Danilo na parang siya ang may-ari ng lugar. Sa likod niya, ang aking anak na babae na si Lina ay may bitbit na mga shopping bag. Nakayuko ang mga balikat niya. Nakatingin sa sahig na parang humihingi ng paumanhin sa pag-ukupa ng espasyo. Hindi ako gumalaw. Tumayo si Danilo mismo sa harap ng screen, naharang sa aking panonood. Humagik siya gaya ng palagi niya kapag nakita akong walang ginagawa. Kinuha niya ang remote at pinindot ang pulang buton. Dumilim ang screen. Sa kwarto mo, matanda, sigaw niya. May laro ako. Akin na ang sala ngayon. Naging makapal ang katahimikan. Narinig ko ang maikli niyang mayabang na paghinga, na parang binili niya ang karapatan sa kanyang pagsigaw. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin ko kay Lina. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina. Puti ang mga knuckle sa hawakan ng mga shopping bag. Nagdagpo ang mga mata namin. Naghintay ako ng isang bagay, ang pinakasimple, na sabihin niya, huwag kang mangahas na kausapin ng ganyan ang nanay ko. Bahay ito niya. Ibinaling ni Lina ang ulo niya, at nagsimulang ayusin ang isang bag na parang may gumalaw sa loob. Mas matindi ang tama ng galaw na iyon kaysa sa anumang sigaw. Ang sigaw ni Danilo, ingay. Ang katahimikan ng aking anak na babae, pagtataksil, isang malamig na kaliwanagan ang dumaloy sa akin. Hindi galit, hindi hiya, simpleng malinaw, malamig na kaliwanagan. 35 taon sa opisina ng county recorder ay nagtuturo ng isang bagay. Hindi mahalaga ang mga salita. Dokumentong palagi ang mahalaga. Tumayo ako. Nag-click ang mga tuhod ko ng tuyo. Sa katahimikan na iyon, ang tunog ay parang formal na selyo. Si Danilo ay nakahiga na sa aking sofa, nagbubutons ng itaas ng kanyang shirt, at kumukuha ng lata ng soda nang hindi man lang tumingin sa akin. Sa kanyang mundo, matagal na akong bahagi lang ng muebles. Lumampas ako sa kanya at tumasok sa aking kwarto. Hindi para ikulong ang sarili o umiyak daya ng inaasahan nila marahil. Binuksan ko ang ibabang drawer ng aking dresser. Hinugot ang matigas na leather pouch para sa bangko. At mula sa ilalim ang isang set ng susi at isang folder na may blue elastic band. Dumulas ang mga daliri ko sa magaspang na mga papel. Isang bill of sale, luma pero valid, isang kasalukuyang deed of title. May-ari, Consuelo M. Ramos. Dilaw na ang gilid ng papel. Matibay ang kapangyarihan nito. Sa salamin, nakita ko ang aking maikling kulay abo na buhok, aking salamin sa chain, aking linen pants, at navy blouse. Mukha akong lola na nagbibake ng cookies. Iyon ang pangunahing taktika ko. Hanggat pinapakain ng lola ang mga lobo, pakiramdam nila hari sila. Sa sandaling isinara ko ang takip ng kaldero, naging puti ang mga paa ng hari. Bumalik ako sa sala. Nakabukas na ni Danilo ang sports channel at nilakasan ang volume. Si Lina ay nagkakalat ng pinggan. Kusang katahimikan sa halip na depensa. Naglakad ako papunta sa pintuan. Nag-click ang aking takong sa hardwood floor. Lumingo si Danilo, ngumisi, at itinaas ang lata ng soda niya. Maglalakad-lakad, Consuelo. Pangungutya niya. Huwag magalaw. Sa edad mo. Hindi ako sumagot. Inikot ko ang deadbolt. Sandali akong tumingin sa paligid ng bahay. Ang frame print ng tabing ilog ng Maynila. Ang rug na vacuum ko tuwing Sabado. Ang likod ng aking manugang. Ang anino ng aking anak sa kusina. Hinawakan ko ang bungkos ng susi sa bulsa ko. Nakakabuhay ang malamig na metal. Lumabas ako,
Isinara ang pinto ng tahimik pero matatag, na parang paglalagay ng tuldok sa dulo ng pangungusap. Sa labas, malamig ang hangin. Hindi ako nilamigan. Huminga ako ng malalim, ikinandado ang gete mula sa labas. Naglakad papunta sa avenue, at tinawag ang isang taxi na huminto. Saan po? Sa Grand Hyatt sa Makati. Kinuha ko ang phone ko sa sasakyan. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ko, hindi sa takot, kundi sa kapangyarihan. Nag-scroll ako sa contacts ko sa isang pangalan na matagal ko nang hindi tinawagan. Pero alam kong sasagot. Antonio E. Santos, abogado. Magkapitbahay kami noon sa trabaho. Siya sa property disputes, ako sa deeds. Consuelo, halos 9 oras na. Ano ang mali? Nagising ako, sabi ko, habang tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Kailangan ko ang tulong mo. May hearing ako bukas ng umaga. Bakit madaliin? Ang aking mental at property health. Nakikinig ako. Gusto kong palisin ang 2 tenant. Pero nakatira ka sa anak mo at manugang. Eksakto iyon. Tahimik siya. Kilala niya ako sa mga pirma ko sa title rejections. Kung saan nakikita ng iba ang maybe, nakikita ko ang absolutely not. Ano ang ginawa nila? Sinigaw niya, matanda, akin na ang sala ngayon. Tahimik ang anak ko. Umalis ako at hindi na babalik hanggat hindi sila nawawala. Naiintindihan ko na moral abuse yon kahit paano. Pero hindi mo kailangan ng awa. Kailangan mo ng batas, di ba? Akin ng bahay. Nakatira sila rito ng 4 na taon nang walang lease. Lahat sa gastos ko. Kailangan ko ng notice to quit. Tinatapos ko ang gratuitous use ng property at hiniling na lumikas sila sa bahay. Kailangan personal service. Ipadadala ko ang junior associate ko, si Ramon E. Cruz, bukas ng umaga. Tahimik siya, professional, matalim sa suite, bagong-bago. Malinaw niyang ihahatid ang balita. Sage. Karaniwan 30 days. Okay lang. At isama ang babala sa text. 24 hours para maunawaan ang realidad. At pag lumikas, sisingilin sila ng back rent at penalty for holding over. Tinanggap. Determinado ka. Nasugatan ako at ang sugatang babae na alam ang karapatan niya ay mapanganib. Ihanda ang mga dokumento. Pupunta ako sa opisina mo ng 8. Pipirma ako bago ang hearing. Tapos ipadala si Ramon sa bahay ko. Huminto ang taxi sa hotel. Binuksan ng doorman ang pinto nang may mas maraming atensyon kaysa ipinakita sa akin ng manugang ko sa loob ng 0 taon. Matutulungan ko po ba kayo sa bagahe ninyo? Purse ko lang, sabi ko ng tahimik, at ang dignidad na kakakuha ko lang. Binati ako ng kwarto ng amoy lavender at malinis na sulok. Malaking tea sa tapat ng kama. Binuksan ko ang paborito kong channel at inayos ang volume sa gusto ko. Nag-order ako ng sopas at baso ng red wine. Kumain ako ng dahan-dahan. Nasa bahay ang isip ko. Pero ngayon ay isip ko na iyon. Alam ko ng ulo ang morning routine nila. Matagal matulog si Danilo, masungit. Lagi siyang pagod. Si Lina ay nag-iikot na pinapakinis ang mga gilid niya. Naimagin ko ang pinto ng bahay ko. Ang intercom button. Isang tiwala na daliri na pinipindot ito. Hindi ito tawag para sa tsaa. Ito ang tawag ng batas. Ang unang gong. Natulog ako ng mabilis at mahimbing na parang taong kumukuha ng manibela. Nagising ako kasama ang araw, naligo, paihong damit, pero bagong postura. Pumunta ako sa opisina ni G. Santos. Mga pirma, petsa, detalye ng property. Bawat hagod ng panulat ko ay parang huling hatol. Papunta na si Ramon. Tumango si Antonio sa isang matangkad na binata na may leather briefcase. 20 minuto at nasa gete mo na siya. Perpekto. Inilagay ko ang bag ko at umupo sa reception area. Maghintay ako rito. Lagi na alala ng panik na may nanay at biyenan ito. Matamis ang amoy ng kape mula sa machine. Ang oasan sa dingding ay bumubulong. Tik-tak. Sa kabila roon sa sala ko, nagsisimula ang ibang legal na musika. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako nagmamadali sa pagitan ng kalan at mga gusto ng iba. Simpleng naghihintay lang ako. 9 oras 30 minuto. Nag-vibrate ang phone ko sa tuhod ko. Nagsimula ang araw. Si Lina ang nag-blink sa screen. Pinatunog ko ng 3 beses. At saka ko lang sinwipe ang daliri. Mama, Mama, Diyos ko. Nabali ang boses niya sa sigaw. May lalaki dito. Si Ramon na may dokumento. Sumisigaw si Danilo. Ano ang nangyayari? Nasaan ka? Inilayo ko ang receiver sa tainga ko para iwasan ang sigaw niya sa background. Junior si Ramon ng abogado. Sabi ko ng kalmado. Sabihin mo sa asawa mo na ibaba ang boses niya. Kunin ang notice, basahin ng malakas, at sabihin kay Danilo,
Hindi available ang matanda para sa pagsigaw ngayon. Pero sabi dito, eviction notice 30 days. Mama, nabaliw ka ba? Lina lang, sa unang pagkakataon sa maraming taon, ganap akong sen. Basahin ang papel. Sundin ang sinasabi nito. Mas kaunti ang sigaw, mas mabuti. Pinindot ko ang end call. Ang maliit na pulang buton ay nagbalik ng katahimikan sa akin ng madali na parang pagpatay ng switch sa bedside lamp noong bata pa ako. Bahagyang bumukas ang pinto ng opisina. Sumilip si Antonio E. Santos sa salamin niya. Anak, tumango ako. Nagsimula ang show sa tamang oras. Naihatid na ni Ramon ang mga papel. May mga pirma na at inventory ng attachment. Ngayon maghihintay tayo. Umupo ako sa reception chair. Matamis ang amoy ng kape mula sa vending machine na parang karamel. Bumubulong ang oasan sa dingding. Tik-tak. Tiningnan ko ang mga kamay. Pero hindi sa oras ang iniisip ko. Iniisip ko kung paano sa loob ng 4 na taon ay pinaliit ko ang sarili ko sa aking sariling bahay hanggang sukat ng footstool para hindi maabala ang mood nila. Kung paano ko kinain ang nasunog na gilid ng pea. Iniwan ang gitna para sa hari ng sala. Kung paano ko pinanood ang TV shows na may headphones para hindi makagambala sa conference calls nila. Kung paano ko binayaran ang triple ng utility bill at tahimik lang. Binuksan ko ang purse ko at hinugot ang sheet na nakatiklop sa quarters. Isang pension statement. Ang lifetime buyout mula sa banker husband ko. Ilang stable investment accounts. Matitinik na nakatayo ang mga figure na parang sundalo. Nangangahulugan ang mga figure na ito na maaari akong mabuhay. Nangangahulugan ang mga figure na hindi ko kailangang magmalimos. Susunod, print out ng transfers, ang down payment para sa kanilang itim na SUV. Regalo para sa bagong mag-asawa. Temporary top-ups kapag halos bumagsak ang car payment nila. Layunin ng payment, family support. Minsan nanginginig ang kamay ko. Pero tuwid na parang ruler ang pirma. Ugali ng paperwork. Nag-shudder ang phone. Si Lina. Binabaligtad ko ito face down. Tapos may text message mula kay Danilo. Umuwi ka. Mag-usap tayo. Hindi, mama, please. Hindi. Pinag-flick ko ang notifications na parang mumo sa mesa. Lumakad si Antonio E. Santos sa hall. Tiye. Alok niya. Gusto ko ng iba, sagot ko. Kailangan kong patayin ang utilities. Alin? Lahat sa pangalan ko. Ang fiber optic internet, ang cable na may sports package, ang landline, at ang supplementary card na ginagamit ni Lina para sa groceries. Hindi cancel, pero suspend. Maaari kong i-reactivate kapag akin na ulit ang bahay mag-isa. Ngumisi siya. Mararamdaman iyan. Masakit ang kahapon, sabi ko. Ngayon ay mararamdaman lang. Iba ang mga iyan. Kinuha ko ang maliit na notebook mula sa purse ko. Sa malinis na pedye lumitaw ang simpleng plano. Step 1. Legal completed. Naihatid ang papel. Deadlines at consequences outline. Step 2. Financial. Patayin ang gripo. Matuto ang hari ng sala sa presyo ng kanyang kaharian. Step 3. Katahimikan. Walang eskandalo, walang paliwanag, fax lang. Nag-vibrate ulit ang phone. Tiningnan ko. Si Lina ay nagtatype ng mahaba. Frantic messages. Galit na galit siya. Nahiya kami. May nakakita. Nasaan ka? Mag-usap tayo. Inilagay ko ang phone at walang sinabi. Ngayon, ang wala kong sinabi ay ang sagot. May decent clothing store ba malapit? Tanong ko, inilalagay ang notebook. 2 block lang ang Gallery Mall. Sabi ni Antonio E. Santos. Ano ang plano mo? Nakadamit ako na parang lola, sabi ko, nakipagkita sa mata niya. At magsiset ako ng boundaries. Kailangan ko ng uniform. Mapanganib ka kapag kalmado ka. Ngayon, sabi niya nang walang ngiti. Bumabalik lang ako sa sarili ko. Sagot ko. Kinuha ang purse at nagpunta sa pinto. Sa labas, maliwanag at tuyo. Mabilis akong naglakad, hindi lumingon. Ang mga bintana ay sumasalamin sa akin. Mas matigas, mas tuwid ang likod. Malinaw at steady ang isip ko. Saan pupunta? Ano sasabihin? Sino tatawagan? Walang awa, walang revenge, order lang. Sa entrance ng mall, huminto ako sandali, hinaplos ang strap ng purse ko, at huminga ng malalim. Una ang uniform, tapos tapsata. 2 block lang ang Gallery Mall. Mabilis akong naglakad na parang papunta sa trabaho. Tuwid ang balikat, hakbang na sukatan. Sa loob, ang ilaw, ang window displays, ang musika mula sa ceiling. Sa classic clothing department, sinalubong ako ng consultant na may name tag na Jenna. Attentive ang tingin niya, walang pagkite. Kailangan ko ng uniform, sabi ko. Kalmado, businesslike.
Ngayon, magsiset ako ng boundaries. Tumango si Jenna at nawala sa mga rack. Bumalik siya na may dark blue straight pants, white cotton blouse, at beige linen blazer. Sa fitting room, tamang-tama ang tela. Pinatalas ng pants ang postura ko. Crisp ang blouse, at pinagsama-sama ng blazer ang lahat. Nag-shoot ako ng leather pumps na mababa, pero distinct ang takong. Ang tap-tap sa tile ay parang metronome. Tiniklop ko ang lumang damit ko sa bag. Ibigay ito sa charity bots, sabi ko. Maglingkod ito sa iba. Umupo ako sa malambot na ottoman malapit sa fitting room. Kinuha ang notebook at phone ko. Unang tawag sa service provider. Magandang hapon. Ako ang contract holder. Humiling ako ng temporary suspension ng services sa address na ito. Internet, cable, sports package, at landline number. Dahilan repairs start today. Binasa ng operator ang required warning. Madidisconnect ang signal sa loob ng 2 oras. Confirmed ang discounted monthly fee. Pangalawang tawag sa banko. Ako ang primary account holder. Humiling ako na i-block ang supplementary card sa pangalan ni Lina Ramos. Dahilan security. Pakibaba ang online limits at SMS alerts lang sa number ko. Tapos na. Sagot ng boses. Effective na ang changes. Binaba ko. Kumalamang tiyan ko, hindi sa gutom, kundi sa adrenaline na unti-unting nawawala. Sa second floor sa tahimik na restaurant, nag-order ako ng mushroom risotto at baso ng dry white wine. Inilagay ko ang phone ko sa tabi ko face down. Spoon, fork, huminga. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako kumakain ng lihim o nagmamadali. 0 minuto pagkatapos, naramdaman ng palad ko ang maikling vibration. Text message mula sa banko. Transaction decline. 4,500. Butcher shop. Prime Ribeye. Ngumiti ako. Maikli. Walang sentimentong ngiti. Halos agad, lumitaw ang isa pang message. Hindi gumagana ang cards. Tawagan ang banko. Nasa register kami. Number ni Danilo. Kalmado kong dinyal ang response. Hindi malfunction iyon. Freeze iyon. Nag-expire ang credit at trust kahapon kasama ang laro mo. Inilagay ko ang phone face down at tinapos ang risotto ng dahan-dahan. Tinikman ang bawat butil. Binayaran ko ang check gamit ang card ko. Madali akong nakadaan, na parang paglakad sa pinto ng sarili kong bahay. Sa exit, bumili ako ng bottled water, sumakay ng taxi, at bumalik sa Grand Hyatt. Malamig ang lobby, amoy linis, springy ang rug sa ilalim ng paa ko. Sa kwarto, tinanggal ko ang bagong sapatos, inilagay ang susi sa nightstand. Ang pamilyar na metallic jingle ay sumagot ng kalmado sa loob ko. Binuksan ko ang sa music channel at natulog ng 1 oras. Kinuha ng katawan ko ang kailangan nito. Nagising ako sa malinaw na ring ng landline. Bihira ang tunog na iyan na walang kahulugan. Hello, reception. Magandang hapon. Ang anak ninyo po ay nasa lobby. Urgent na humiling na umakyat. O sabihin ninyong bumaba kayo. Urgent daw po. Tiningnan ko ang oasan. Perpektong oras para sa malinaw na usapan ng walang midnight hysterics. Naghilamos ako ng mukha. Hinaplos ang kamay ko sa lapel ng beige blazer at inayos ang chain ng salamin ko. Parehong babae ang tumingin pabalik sa akin sa salamin. Pero mas tuwid ang spin. Sabihin ninyo na bababa ako agad. Sabi ko ng kalmado at binaba. Kinuha ko ang susi mula sa purse ko. Ngayon iba ang jingle nito, na parang bell sa pinto na matagal nang naghihintay ng order. Huminga ako ng malalim, pinindot ang elevator button, at sumakay. Naghihintay sa baba si Lina, at hindi lang siya. Malambot na bumukas ang pinto ng elevator. Sa lobby ng Grand Hyatt, naglalakad si Lina sa pagitan ng mga sofa. Gusot ang blouse niya, magulo ang bon, at may shadows sa ilalim ng mata. Nakita niya ako sa beige blazer, at parang nakabangga siya ng salamin. Huminto siya. Mama. Lumapit siya at huminto sa 2 hakbang. Naharang ng tingin ko. Ano ba itong lahat? Patay ang internet. Cable pati. Hindi makadaan ang card. Galit na galit si Danilo. Nasaan ka? Umuwi na tayo. Tama na ang drama. Umupo ka. Itinuro ko ang armchair. Nasa respectable place tayo. Mag-uusap tayong kalmado. Sumunod siyang umupo sa gilid. Pinagsaliko ang mga kamay. Mama, mag-usap tayo na parang pamilya. Lumipat siya sa malambot, pacifying tone, ang ginagamit sa mga bata at matatanda. Masama lang ang araw niya kahapon. Pero nag-text na siya sa'yo na humihingi ng paumanhin. Tara na. Magtitimpla ako ng tsaa. Mag-uusap tayo. Hindi ako na-offend. Lina, sabi ko ng pantay. Nagdesisyon na ako. Akin ng bahay. Nakatira kayo rito ng 4 na taon nang walang lease.
Binibigyan ko kayo ng 30 days para lumipat. Simula ngayon, zero utilities. Hindi ito revenge. Ito ay order. Pero kailangan niyang magtrabaho. Sumiklab siya. May calls siya, deadlines. Sinisira mo ang reputasyon niya. Hayaan mo siyang magtrabaho sa coworking space, sa cafe, o sa bahay ng nanay niya. Sagot ko, ang internet, tea, at supplementary card ay binayaran ko. Hindi na. Hindi kayo life-sustaining necessity sa budget ko. Kayo ay expense na isinara ko na. Pinisil niya ang labi. Pinapahiya mo kami, bulong niya. Nakakita ang lahat sa store ngayon. Nabigo ang card. Ang humiliasyon ay ang pagtaboy sa akin sa sarili kong sala. Sabi ko ng tahimik. Ito ang pagkain na nasunog na gilid ng habang iniiwan ang gitna para sa hari. Ngayon, walang nagpapahiya sa sinuman. Ngayon, bawat isa ay magbabayad ng sariling bill. Sinubukan niyang magdepensa, pero nag-iipon kami. May pera kami. Sabi ni Danilo, nasaan ang pera, Lina? Tanong ko. Sa loob ng 4 na taon, ang ipon ay halos 5 milyon. Sa living expenses at bills lang. Nasaan iyon? Lumihis ang tingin niya. Bumagsak ang balikat niya. Sabi niya invested sa business, investing. Ipapakita niya sa akin mamaya. Ipapakita niya sa'yo. Tumango ako. Bukas ng 10 oras sharp sa opisina ni G. Santos. Inimbitahan kayong dalawa. Makikita natin kung ano ang business ninyo. Tinawagan mo ng abogado laban sa sariling pamilya. Sinubukan niya ako. Tinawag ko ang rules. Sagot ko, pamilya ay respeto, hindi pumunta sa kwarto mo, matanda, at akin ang sala. Bukas ay tungkol sa rules. Huminga siya ng malalim at nabali ang boses. Kung alis kami, magfa-file siya ng divorce. Sabi niya kung wala ang bahay mo, ayaw na niyang makasama ako. Masakit ang mga salita niya, hindi sa awa, kundi sa crystal clarity. Yumuko ako, tinakpan ang pinagsalikop niyang kamay ng akin. Kung ang marriage ninyo ay pinagdikit ng square footage ko at bank accounts ko, hindi yan pamilya, Lina. Hostage situation yan, at ikaw ang hostage. Binawi niya ang kamay na parang nasunog. Naging cruel ka, matanda at cruel. Naging adulta ko, sabi ko ng kalmado. Sa 68 taon ako, 40 ka. May head start ka. Gamitin mo. Tahimik kami. Sa lobby, mahinang nagklink ang mga tikop. May dumaan, nagbigay ng curious glance, tapos umiwas. Ayon mo lang ulit ang internet. Subok niya ulit. Hindi niya kaya, at ako rin. Walang internet, sabi ko. Pero okay ang boses mo. Bukas mag-usap tayo sa opisina ng abogado. Ngayon, katahimikan. Tumayo si Lina, inayos ang strap ng purse niya. Hinanap ang dating lambot sa mukha ko, at hindi niya nakita. Nag-back siya papunta sa exit. Pupunta ako. Sabay niya sa balikat. Maging doon ng 1:00 sharp. Tumango ako. Mabilis siyang umalis. Pinanood ko siyang umalis, at saka ko lang naramdaman ang tensyon na nawala sa akin. Hindi pagkawala ng lakas, kundi normalisasyon ng paghinga. Umakyat ako sa stairs. Kailangan ko ang lakad. Sa kwarto, binuksan ko ang desk lamp at binuksan ang laptop. May blinking message sa inbox ko mula kay Antonio E. Santos. Consuelo. Naihatid na ang notice. Kinumpirma ng corporate lawyers ni Danilo ang receipt. Nagpadala siya ng internal emails na pinipressure ka. Nakopya ang director. Malamang reprimand. Negotiations bukas ng 10 oras sharp. Pareho silang dadalo. Sincerely, A. Santos. Isinara ko ang lid. Ang haste ay kapatid ng takot. Gumagawa na ng mistakes ang hari ng sala. Binuksan ko ang phone ko, nag-scroll sa settings, at pinatay ang family location API. Ang paihong ininstall ni Danilo para sa safety ko noon. Geolock access prohibited ang lumitaw sa screen. Mabuti. Akin ulit ang dot ko sa map. Kinuha ko ang susi mula sa purse at ibinuhos sa nightstand. Malinis na nagjingle ang metal na parang bagong password. Sa labas, humaba ang ilaw sa avenue. Steady ang home ng aircon. Umupo ako sa gilid ng kama at naramdaman ito. Order sa loob. Hindi victory, hindi euphoria, order lang. Bukas ng 10 oras, bubukas ang pinto ng conference room at 3 tao ang papasok. Siya, ang anak ko, at ang batas. Malamig ang conference room. Malakas ang blow ng aircon. Humiling akong maupo sa head ng table. Sa kanan ko, si Antonio E. Santos. Maayos na folders, panulat parallel sa gilid. Sa table, eking driver's license, deed of title, notice of termination of gratuitous use. Simple ang armor ko ngayon. Beige blazer, direct gaze, at papel. Nag-click ang pinto.
Bumulong ang paralegal. Nandyan na po. Unang pumasok si Danilo. Nawala ang usual arrogance niya. Gusot ang shirt, maluwag ang tee na parang nose, dark circles sa mata. Sa likod niya, hinawakan ni Lina ang purse niya sa dibdib. Nakadikit ang mata sa sahig. Maupo po kayo, sabi ni Antonio E. Santos sa bariton niya na parang gavel ng judge. Hindi ako dito para sa greeting. Agad na snap ni Danilo, hinila ang upuan. Tama na ang show. Nakatira kami rito ng 4 na taon. May rights kami. Tumingin ako sa salamin ko. Huminto ako ng deliberate para marinig ang galit niya. Rights ang eksakto kung bakit tayo nandito. Sabi ko ng kalmado. Sole property ko ang bahay. Ginagamit ninyo ito sa goodwill ng may-ari. Tinapos ko na iyon. Nasa table ang notice. 30 days ang deadline. May tinatawag na adverse possession. Sagot niya. Nagtrip ang mga salita niya sa isa't isa. Openly naming possessed bilang owners. Nakita mo ba ang batas? Nakita ko. Ngumiti ako ng bahagya. At nagtrabaho ako rito ng 35 taon. Adverse possession applies kapag hindi nakatira ang may-ari, hindi nagbabayad, at hindi nag-object. Nakatira ako, nagbabayad ako, at nag-object ako. Hindi kayo owners. Temporary at maingay na users kayo. Nag-clench ang jaw ni Danilo. Inilipat niya ang mata kay Antonio E. Santos. Naghahanap ng suporta. Proper ang notice, kinumpirma ng abogado ng smooth. Na-execute ang service. Pag-expire ng deadline, magfa-file ng lawsuit para sa eviction at recovery ng fair market rent mula sa date ng notice. Illegal ito, itinaas ni Danilo ang boses. Pinutol niya ang internet namin, funds namin, emotional distress. Magdademand ako. Hindi life-sustaining utility ang internet, sabi ni Antonio E. Santos, hindi kumura. Kung gusto ninyo, i-connect ninyo mismo at bayaran. Lina, sabihin mo sa kanya. Tinuro niya ang daliri sa anak ko. Sinisira niya ang pamilya namin. Kumurap si Lina. Nanginginig ang labi niya. At tapos katahimikan ulit. Inislide ko ang folder papunta sa kanya. Hayaan mong magsalita ang papel, sabi ko. Danilo, sa 4 na taon, supposedly nag-iipon kayo para sa kondo. Halos 5 milyon sa ipon sa living expenses at bills lang. Nasaan ang pera sa business? Sinubukan niyang ngumisi. Investing, features, leverage. Hindi ninyo maiintindihan ng mga matatanda. Gusto ko ng specifics. Hinugot ko ang stack ng papel mula sa envelope, 3 loan default notices, at dito ang broker statement. Margin call. Balance below zero. Sumugod si Danilo sa papel. Pero unang dumapo ang kamay ni Antonio E. Santos. Ibaba mo. Hayaan mong basahin ng asawa mo. Kinuha ni Lina ang mga sheet. Nanginginig ang daliri niya. Dumaan ang mata niya sa figures at lines. Nakita ko ang moment ng realization. Bumagsak ang balikat niya. Bumuka ang bibig. Isang mabigat na luha. Hindi sa awa, kundi sa malamig na awareness. 0, kahit deficit, bulong niya. Sabi ko ng mas malambot pero firm. Walang naipon. May taya, laro. 4,500 prime rebate at imported beer. Lahat sa card ko. Babawiin ko pa. Sumiklab si Danilo. Umiikot ang market. Kailangan ko lang ng isa pang infusion. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo ang sala ko. Itinaas ko ang kilay. Para mas malakas ang talo at ipadala ako sa kwarto ko sa proseso. Nag-clench ang kamao niya. Ang galit sa mata niya ay undercoat ng takot. Manugang mo ako, pinilit niya. Dapat tumutulong ang pamilya. Pamilya ay respeto at boundaries. Sabi ko, wala kayong inoffer at wala kayong matatanggap. Tumayo ako. Sapat ang galaw na iyon para magtuwid ang lahat. Terms, sabi ko, pinuputol ang salita. 30 days para lumipat. Hindi babalik ang internet, cable, at supplementary cards. Kung makarinig ako ng sigaw kapag bumisita ako para kunin ang winter clothes ko, agad akong tatawag sa pulis at magfa-file ng report para sa threats. Makikita natin kung ano ang pakiramdam ng job recruiters niyan sa ibabaw ng corporate reprimand mo. Bumagsak si Danilo sa upuan na parang na-unscrew ang internal bolts niya. Tinakpan ni Lina ang mukha ng kamay. Naging audible ang horror ng aircon. At isa pa, lumingon ako sa anak ko. Choice mo ito. Sa 30 days na ito, magdesisyon ka kung patuloy kang lulubog sa lalaki na nagsinungaling at hinila ka pababa, o lalanggoy ka sa surface. Nanay ako, pero hindi bangko at hindi free cafeteria. Ibinalik ni Lina ang kamay niya. Sa unang pagkakataon sa matagal, tuwid niyang tiningnan ako. Pero kung wala akong pupuntahan, bulong niya ng paos, makakahanap ka ng lugar.
Nagtatrabaho ka, mag-rent ng studio apartment, ibenta ang SUV, pamahalaan ang sariling accounts mo. Binayaran ko ng buo ang lessons ko. Pinagsama-sama ko ang mga papel ko sa folder. Tumayo si Antonio E. Santos. Tapos na ang meeting. Si Ramon ang hahandle ng lahat ng further contact in writing. Lumibot ako sa table. Pagdaan kay Danilo, huminto ako ng kalahating hakbang. Maaari mong pindutin ang remote control ng sarili mong buhay ng gusto mo. Pero hindi na gumagana iyon sa bahay ko. Sa hallway, mas mainit ang ilaw. Mas malinis ang hangin. Naglakad ako papunta sa elevator at narinig ang skrepe ng upuan sa likod ng pinto. Ang choked whisper ni Lina. Ang maikling kurse ni Danilo. Nag-chime ang elevator. Nagsara ang pinto. Nag-vibrate ang phone ko sa purse. Si Lina. Hindi ko agad sinagot. Huminga ako ng 3 beses at saka pinindot ang accept. Hawak ko ang phone sa palad. 3 huminga at saka ko sinagot. Mama. Mababa ang boses ni Lina na parang pagkatapos ng sipon. Hindi ako sumakay sa kotse niya. Nasaan ka? Sa baba sa parking lot. Sumisigaw siya sa kotse. Hinahampas ang manibela. Umalis ako. Sabi niyang sumakay ako. Pero hindi ko kaya. Mabuti. Sabi ko ng kalmado. Maglakad. Huminga. Huwag magmadaling bumalik kung saan naghihintay ang sigaw. Tahimik siya. Narinig ko ang paghina ng roar ng traffic sa background. Sabi niya sinira mo ang pamilya. Ang unplugged internet ay hindi sumisira ng pamilya, Lina. Ang lease at screaming ang sumisira. Katahimikan ulit. Salamat, Mama. Halos hindi marinig. Masakit, pero nakikita ko na. Ang seeing ang unang hakbang, sabi ko. Bukas ng 1-0 sa opisina ni Santos. Makakapunta ka ba? Kaya ko. Huminga kami sa phone ng 1 pang segundo at binaba ko. Amoy hot asphalt ang kalye. Umalis ako sa opisina, itinaas ang mukha sa araw, at tinawag ang taxi. Saan tayo? Sa magandang restaurant, sagot ko. May celebration ako ngayon ng walang toasts. Sa tabi ng bintana na may view ng tabing ilog, nag-order ako ng clam chowder, salad, at baso ng dry white wine. Inilagay ko ang phone face down. Mahina ang clink ng teaspoon ko sa baso. Sumayaw ang sunbeams sa tablecloth. Kumain ako ng dahan-dahan na parang tao na ulit siyang mistress ng sarili. Sandali nag-vibrate ang phone ko. Messages mula sa banko. Transfers to protected account complete. Supplementary cards closed. Change of beneficiary on life insurance process. Confirmation sa online account ninyo. Ngumiti ako ng walang saksi. Lahat ng loose ends tied up. Walang ibang makakaroon sa pirma ko. Halos agad, email mula kay Antonio E. Santos. Para sa control ninyo, pag-expire ng 30 days, si Ramon ay nasa gate ng 8 oras sharp na may handover document at inventory. Kung may threats, tawagan. Tungkol sa employment ni Danilo, confirmed na ang reprimand. Ininom ko ang win hanggang ibaba, na parang pagsara ng case file. May switch na na-flip sa ulo ko. Scheduled na ang final act. Binayaran ko gamit ang card ko. Naglakad ako sa tabi ng tubig. May nag-aaway sa maliit na bagay. Mga bata na nagzizip sa scooters. Amoy river air at hated metal ang hangin. Sa store window, nakita ko ang sarili ko. Parehong babae, pero mas bright sa loob. Hindi victim, hindi hero, adult lang. Bumalik ako sa Grand Hyatt sa gabi. Tinanggal ang blazer. Maaring maghang ang armor sa hanger. Ibinuhos ko ang susi, dokumento, at maliit na notebook sa nightstand. Binuksan ko ang malinis na page at sumulat. Day 30. Plan. Morning, Ramon. Deed at susi. Hindi ako bahay. Walang sense. Evening. Buksan ang windows. Mop ang floor na may warm water at disinfectant. Scrub ang rug na may stiff brush. Bukas, painter, color, peach. Tumawag ang phone. Lina. Nasa bahay ni Zoe ako sa folding cot. Okay lang. Tumawag siya ng 12 ng beses. Binlock ko siya. Good girl, sabi ko. Matulog ka. Bukas ng 10 oras. Mama, natakot ka ba noon na mag-isa? Natakot ako, honest kong sagot. Hanggat na-realize ko na mas masama ang nasa lugar kung saan wala ka. Huminga siya at nagpaalam. Sa shower, hinugasan ng tubig ang stickiness. Ang layer na nakadikit sa akin sa loob ng maraming taon sa sarili kong sala. Nagsuot ako ng simple nightgown, humiga sa ibabaw ng comforter, at iniwan ang musik na mahina sa background. Puno ng honest silence ang kwarto. Ang uri na naririnig mo ang sarili mong paghinga. Sa umaga, bumaba ko sa cafe para sa oatmeal, kape, at tubig. Isang lalaki sa next table na naka-frown sa news. Sa buhay ko,
Na-release na ang main headlines. Bago umalis, dumaan ako sa opisina ni Antonio E. Santos para pirmahan ang final paperwork, cover letters, at power of attorney ni Ramon. Maikli kaming nag-usap, professional. Tuloy lang, Consuelo. Tama ang move na ito, sabi niya. Ginagawa ko lang ang akin, sagot ko. Mainit ang araw sa labas. Pumunta ako sa salon. Gusto kong tumugma ang buhok ko sa spin ko. Mabilis na tinrim ng stylist ang pagod na ends. Kumintabang gray na parang pure silver. Sa salamin, paehong mukha. Pero ang gaze ay hindi na naghihintay ng desisyon ng iba. Gaze ito ng tao na may susi sa sariling bulsa. Sa intersection, nakatayo ako sa red light at ngumiti. Napakasimple kapag sinusunod ang rules sa kalsada at sa bahay. Maikling beep ng phone ko. Kinumpirma ni Ramon. Day 30, 8 oras sharp. Nasa gate kami. Verify namin ang locks at complete ang inventory. Inilagay ko ang phone sa purse. Dry na nag-click ang clasp na parang seal. Sa gabi, bumalik ako sa Grand Hyatt. Pinatay ang ilaw. At bahagyang binuksan ang window para papasok ang city noise ng eksakto sa gusto ko lang. Nasa nightstand ang susi. Hinawakan ko ito. Mainit ang metal. Sa susunod na araw, day 0, papasok siya sa bahay ko. Hindi sa sigaw, kundi sa screech ng tires ng moving truck. Sa ika-negatibo 30 araw, nagising ako ng walang alarm. Pantay ang ilaw sa window, na parang sheet ng papel bago ang pirma. Nag-breakfast ako, inilagay ang phone face down, at lumabas ng lungsod papunta sa spa. Hindi ako bahay ngayon. Tumawag si Ramon. Nasa gate ako. Dumating na ang moving truck. Nagsisimula na sila. Sundin ang inventory, sabi ko. Available ako sa phone. Susunod ay tubig, steam, at herbal tea. Tumingin ako sa ceiling at isang bagay lang iniisip. Ngayong gabi, bubuksan ko ang windows at huhugasan ang floor. Iyon lang. Ng 11 oras, sandali nag-vibrate ang phone ko. Gumawa ng ingay si Danilo, pero pumirma siya. Nai-hand over ang susi. Completed ang inventory. Ilang butas sa dingding mula sa mounts. Marks ng furniture. Intact ang locks. 12 oras 30 minuto. Wala na sila. Inilagay ko ulit ang phone. Walang galit, walang joy, fact lang. The end. Ang dalawa, huminto ako sa hardware store. Gloves, mop, rags, floor cleaner. Sa daan, tinawagan ko ang painter na recommended ni Antonio E. Santos. Kaya ninyo bang simulan bukas ng siyam? Ang sala at hallway. Color peach. Kaya po, sagot ng lalaki. Matatapos sa isang araw. Sa gete, madali ang pag-ikot ng susi, na parang huminga ang bahay mismo. Pumasok ako at huminto. Walang laman ang sala. Bakas ng paa ng sofa sa sahig. Pangit na butas sa dingding. Mabigat at luma ang hangin. Binuksan ko lahat ang windows. Humampas ang draft mula kusina papunta garden. Gumalaw ang curtains. At inilabas ang natira ng buhay ng iba. Nag-gloves ako. Una ang shelves at baseboards. Tapos ang corners kung saan naipon ang dust para sa later. Pinagsama-sama ko ang lumang magazines na walang binabasa sa garbage bag. Pinunasan ko ang frame print ng tabing ilog ng Maynila at ibinitin ang painting na mas baba. Gaya ng comfortable sa akin, hindi gaya ng trendy. 2 beses warm water ang floor, stiff brush ang rug. Bumalik sa buhay ang bahay sa bawat galaw. Sa gabi, inilaga ko ang kettle. Ang katahimikan ay hindi empty, kundi golden, na parang fresh watch sa parquet floor. Tapos maikli, pulitin na ring. Alam ko kung sino iyon. Pumasok ka, Lina, sabi ko sa threshold. Kakaluto lang ng kape. Dahan-dahan siyang pumasok. Tumingin-tingin sa paligid. Maganda, tahimik, mainit. Peach iyan. Tumango ako. Maupo. Umupo kami sa tapat ng isa't isa. 2 mug sa table, isang plato ng tea. Hawak ni Lina ang mug niya ng 2 kamay. Hinigop ang init. Nagrent ako ng studio apartment. Sabi niya, tinitingnan ang steam. Maliit. May mahilig sa maingay na musika ang kapitbahay sa itaas. Mababa ang ceiling, pero akin yon. Ako ang nagbabayad. Full-time na ang trabaho ko. At nag-file na ako ng divorce. Pinoproseso ng pro bono lawyer ang papers. Tumango ako. Mainit, tahimik, walang sentimentong pakiramdam ang umahon sa loob ko. Tama ang pat na iyan, sabi ko. Masakit ito. Tapos mag-settle. Sabi niya sinira mo ang pamilya. Ngumiti siya ng bahagya. At narealize ko na pinatigil mo lang ang pagpapakain sa Lee. Tahimik kami. Sa labas ng window, nagrustol ang garden na parang bagong sheets. Salamat sa pagsabi ng no, dagdag niya. Inilagay ang palad niya sa ibabaw ng akin.
Habang pinupunan mo ang mga butas, hindi ko marinig ang sarili ko. Ang marinig ang sarili ay hindi lutsuri, sabi ko. Ito ay order. Huminga siya ng malalim. Mama, pwede ba akong pumunta bilang guest? Walang susi, walang overnight, saa at usapan lang. Iyan eksakto ang dapat mong gawin, sagot ko. Bukas ang pinto para sa guests. Permanently closed para sa tenants. Hinapo namin ng maikli, adult embrace. Sa porch, inayos niya ang strap ng purse niya at naglakad papunta sa gate. Tuwid siyang naglakad, hindi lumingon, na parang tao na pumili ng sariling pace. Bumalik ako sa sala. Mahinang kumikinang ang peach walls. Nasa entabel ang notebook. Binuksan ko ang malinis na page at sumulat. Miyerkules 4 oras PM sharp sa mga kapitbahay. Topic, wills, separate accounts, passwords, magdala ng questions, at notebook. Nagblink ang phone ko ng message mula kay Zo. Consuelo. Umiyak si Betty. Pinipressure siya ng anak niya na pirmahan ang bahay sa kanya. Investment, mama. Bibilhan kita ng mas maganda mamaya. Natatakot siyang tumanggi. Natatakot na magalit ito. Pwede ba kaming pumunta bukas? Pumunta kayo ng 4 oras, type ko. Ready ang kettle at papers. Pinirmahan ko ang ibaba ng page at isinara ang notebook. Malinis at mainit ang bahay. At ang cleanliness na ito sa wakas ay may purpose. Bukas, tatunog ang doorbell. Pero hindi na disaster yon. Beginning ito. Ng 4 oras sa Miyerkules, pinakulo ko ang kettle, kinuha ang folder ng documents ko, at inilagay ang pens, blank sheets, at envelopes sa tabo. Sa cover ng folder, sumulat ako ng malaking pencil letters. Miyerkules 4 oras amoy peach cobbler at fresh paint ang bahay. Mas mainit ang peach walls kaysa usual sa malambot na sunlight. Hindi show, kundi order. Maikling ring ang bell. Si Zoe ang una, tapos si Olga, at agad nilang inihatid si Betty. Nakayuko na may pulang mata. Pinipamadali ako ng anak ko na pirmahan ang bahay sa kanya. Sabi niya mula sa pintuan. Investment, mama. Bibilhan kita ng mas maganda mamaya. Natatakot akong tumanggi. Natatakot na magalit siya. Maupo ka. Nagbuhos ako ng tsaa. Simulan natin ng simple. Ang gifting ng bahay ay forever. Hindi mo maaring bawiin. Kung gusto mong iwan sa isang tao, magsulat ng will. Hanggat buhay ka, sayo pa rin ang property. Para sa last resort, maaari nating pag-usapan ang life estate. Pero careful work iyon. Walang madaliin. Tumango si Zo. At huwag ibigay ang passwords sa sinuman. Hindi sa mga anak, hindi sa apo, para sa games nila. Eksakto. Inislide ko ang sheet papunta kay Betty. Ito ang frese para simulan ang usapan. Hindi pa ako ready na baguhin ang owner ng property. Mag-isip. Pirmahan. Hindi. Pipilitin ka ng anak mo. Ulitin ang phrase word for word. Kung magsisigaw siya, umalis sa room. Isara ang pinto. Pirmahan mo lang ang papers kapag kalmado ang ulo mo. Nag-snicker si Olga. Susunod, ibibigay mo ang number ng abogado. Ibibigay ko. Tumango ako. Si Ramon, associate ni Antonio E. Santos. Hindi siya sumisigaw, at mabilis niyang binabasa ang fine print. Pero best na huwag pirmahan ang anumang bagay sa emotion, o sa weekends kapag closed ang county office. Umupo kami at sumulat ng short bullet points. Will instead of gift deed, separate accounts, receipt sa bawat piso na hiniram, prohibition sa shared passwords, power of attorney only limited, at may end date. Ipinakita ko sa kanila kung saan makikita ang owner's name sa property tax records nila. At ipinaliwanag ko na ang 1 taon na pananatili sa nanay ay nagiging lifestel pagkatapos ng 4 taon kung hindi tinatawag ang mga bagay sa tamang pangalan. Una ay natakot si Betty sa bawat salitang no. Pero sa huli ay tumuwid siya at humingi ng higit pang tsaa. Mga girls, mas magaan ang pakiramdam ko, sabi niya. Umuwi ako ngayon hindi para umiyak, kundi para mag-usap. Nandito kami tuwing Miyerkules, sagot ni Zo. Nang 4. Tsaa mo, questions mo. Umalis sila ng iba kaysa pagdating, hindi quieter, kundi more assured. Hinugasan ko ang cups, pinunasan ang table, at binuksan ang windows. Amoy wet grass ang garden. Magaan ang pakiramdam ng bahay. Dumaan si Lina ng 8. Kumatok siya na parang guest. Pwede ba akong pumasok? Mainit pa ang tsaa. Tinanggal niya ang jacket, lumakad papunta sa peach wall, at hinaplos ang pain. Maganda, tahimik niyang sabi. Mainit. Dapat mainit ang bahay. Extra lang ang iba. Umupo kami. Hawak niya ang mug ng 2 kamay. Hinigop ang init. Nasa lawyers ako, sabi niya, tuwid na tumingin. Tumuloy ang divorce.
Steady na ang full-time work. Ayaw ko na ng supplementary cards para sa gatas. Ako na ang magbabayad. Pero minsan, pwede ba akong pumunta bilang guest? Walang susi, walang overnight, saa at usapan lang. Iyan eksakto ang dapat mong gawin, sagot ko. Bukas ang pinto para sa guests. Permanently closed para sa tenants. Hindi yan cruelty. Rule iyan. Tumango siya, nag-isip sandali, tapos ngumiti ng bahagya. Alam mo ba, miss ko ang no mo. Buong buhay ko natututo ng yes mo. At ngayon natututo ako ng second word mo. Ang no ay hindi offense. Sabi ko it's about boundaries. Sayo akin. Any adults. Tahimik kaming umupo. Sa kusina, mahinang tik ang oasan. Sa labas ang hangin, ginagalaw ang rowan tree. Tumayo si Lina. Salamat, mama, sabi niya. Hinapo ako ng maikli na parang adult. Kung hindi mo pinatay ang utilities noong araw na iyon, hindi ko kailanman maririnig ang sarili ko. Ang marinig ang sarili ay adult life, sagot ko. Tuloy lang. May meeting ako bukas ng 4. Huwag mo akong bigin sa harap ng mga kapitbahay. Ngumiti siya at umalis. Steady ang hakbang niya nang walang lingon. Sa hall, unknown number na blink sa nightstand. Makikilala ko ang mga tawag na iyon kahit walang pangalan. Halos sabutin ko pero huminto at kalmadong pinindot ang block. Maraming news sa buhay pero ang pagtanggap ng tawag tungkol sa crisis ng iba ay hindi obligation ko. Naglakad ako sa bahay kusina hall sala. Maayos na nakastack ang documents ko sa shelf. Nakabit ang print ng tabing ilog ng Maynila kung saan comfortable sa akin. Sa study ko, malinis na notebook. Umupo ako at binuksan ito. Sa unang line, sumulat ako ang bahay, the owner's story. Hindi para kay Lina, kundi para sa sarili ko at sa mga nakaupo pa rin sa birding armchair nila. Natatakot kunin ang remote. Simpleng sumulat ako, paano nagdisgis ang takot bilang care, paano nilunod ng habit ang boses mo, paano isang phrase, sa kwarto mo, matanda, ang nag-expose ng buong scam, paano binigbalik ng documents ang spin mo, at paano ang unplugged internet ay biglang nag-on ng brain mo. Sumulat ako na hindi mo maaring ibigay ang sarili mo o ang bahay mo, hindi sa love, ni sa pity, na ang magkasamang walang respeto ay hindi pamilya, kundi hostage situation. At na ang timely no ay mas nagsisave kaysa sa libong yeses. Tapos inilagay ko ang notebook sa drawer, bumalik sa sala, at hinaplos ang likod ng birding armchair. Umupo ako. Nasa end table ang remote control. Ang pinaka-ordinary na black device. Hawak ko ito sa kamay. Hindi na ito simbol ng kapangyarihan ng iba. Bagay lang. Binuksan ko ang tea at hinanap ang musik. Pure na tumugtog ang violin nang walang hesitation. Walang footsteps mula sa hall. Walang patay. Walang sa kwarto mo. Umupo akong nakapikit, nakinig, at nang walang madaliin itinaas ang volume ng isang notch. Eksakto sa gusto ko. Hindi quitter, hindi louder. No, sabi ko ng malakas. At bigla kong naunawaan na mas malaki ang kahulugan ng salitang iyon ngayon. Nangangahulugan ito na adult na ako para mag-set ng conditions sa sarili kong bahay. Nangangahulugan ito na may lakas ako na hindi mag-save sa mga hindi humihingi ng salvation, kundi cards at square footage. Nangangahulugan ito na nabuhay ako ng matagal para maunawaan ang simpleng truth. Ownership ay hindi lang susi at deeds. Ito ang right na pumili ng katahimikan, ng mga tao sa table mo, at ng volume ng musik. Pinatay ko ang tea at nakinig sa bahay. Steady ang paghinga nito. Dumilim ang garden sa labas ng window. May kumibot na branch saan man. Nagklink ang tubig sa pipe. Walang dramatic. Simpleng buhay na hindi ko na rinirenta out. Sa hall, nakasabit ang beige blazer ko sa hook. Inayos ko ang lapel. Fixing ang maliit na detail para hindi mag-build up sa mas malaki. Nagjingle ang susi sa nightstand. Mainit ang metal. Walang ibang bungkos ng susi sa tabi ng akin. Sa notebook para bukas, nakasulat, Miracles 4 oras AM sharp. Wills at passwords. Isinara ko ang cover, inilagay ang kettle para sa umaga, at pinatay ang ilaw. Akin ang bahay, pero pinakamahalaga, ako na ulit ang home. At sa buhay ko, gaya sa remote, ako na ang nagre-regulate ng volume ngayon. Talagang masaya ako na nandito kayo at naibahagi ko ang kwento ko sa inyo. Kung nagustuhan ninyo, ipakita ninyo sa akin sa pag-like ng video at pag-subscribe sa channel ko. Tingnan natin kung ilang tayo. Isula sa comments kung saang lungsod kayo nanonood at anong oras ngayon. Curious na curious ako kung saan kayong lahat ng wonderful people na ito nagtatune in. Kung gusto ninyong mag-support ng kaunti pa, maaari kayong mag-send ng maliit na donation. Araw-araw akong nagbabahagi ng bagong life stories para sa inyo.
At ngayon, dalawa sa pinakapopular kong stories ang pop-up sa screen para mapili ninyo kung ano ang panonoorin.